Good morning sa ulo ng ating mga tampok na balita ngayong umaga. Mga Pilipinong nagsasabing gumanda ang kalidad ng buhay bumaba base sa survey ng social weather stations. Isa naman sa kada 10 pamilyang Pilipino nakararanas ng involuntary hunger. Pinalayang Pinoy na si Jimmy Pacheco sumailalim sa medical evaluation ayon sa Department of Migrant Workers. Ikatlong batch ng hostage for prisoner swap sa pagitan ng Hamas at Israel inaasahan ngayong linggo. Dating Justice Secretaries Vitaliano Aguirre at Menardo Guevara pinaimbestigahan ng Court of Appeals sa pagkuha ng mga convict bilang testigo laban kay dating Senador Laila de Lima. Nagbabalik na DOJ beacons at rookie team DFA emissaries nasa must-win situation sa kanilang laro bukas upang tuluyang wag malaglag sa elimination round ng UNTV Cup Season 10. Nagkalat na langis sa kalsada ang itinuturong dahilan ng pagkakaaksidente ng isang rider sa Santo Tomas, Batangas. Agad naman itong sinaklolohan ng UNTV News and Rescue Team. Narito ang report ni Joshua Antonio. Sugatan ng isang motorcycle rider matapos sumemplang sa barangay San Roque, Santo Tomas, Batangas. Nagkalat na langis sa kalsada ang tinuturong dahilan ng pagkakaaksidente nito. Dami-dami lang sa kalsada yan mga ganyan mo. Ayon naman sa traffic enforcer, mabilis at nakatutok ang sinasakyang motorsiklo nito sa kasunod na tricycle. Masyadong mabilis ang takbo niya, ay namembre, no? Bigla na preno, nanguna, gumulong. Okay, nauna siya doon sa kanyang motor. Possible dislocation ang tinamo ng pasyente sa kanang balikat at maliit na gasgas sa kanang daliri na agad namang nalapatan ng Pangunang Lunas ng UNTV News and Rescue Team na noon ay malapit lang sa pinangyarihan na aksidente. Tumanggi na magpadala pa sa ospital ang biktima. Sinakloloan din ng UNTV News and Rescue Team ang 19 taong gulang na rider matapos sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa isang SUV sa Masterson sa Avenue Upper Carmen, Cagayan de Oro City. Nagtamo ng sugat sa kanang binti at paa ang biktima at nilapatan ng Paunang Lunas ng rescue team. Ayon sa biktima, bigla na lang umanong sumulpot ang SUV at nabangga niya ito. Matapos malapatan ng Paunang Lunas ang biktima ay dinala ito sa Northern Mindanao Medical Center. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mas dumami ang mga Pilipinong nagsasabing bumaba ang kalidad ng pamumuhay sa nakalipas na 12 buwan batay sa ginawang survey ng social weather stations. Para naman sa nakararaming Pilipino, walang nagbago sa estado ng kanilang pamumuhay. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Sa nakalipas na buwan, naranasan ng Pilipinas ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at walang prenong dagdag sa halaga ng produktong petrolyo. Ang itinuturo ng pamahalaan, ito ay epekto ng kaguluhan sa ibang mga bansa tulad ng Ukraine-Russia war, ang pinangangambahang paglala ng Israel at Hamas conflict at climate change. Batay sa panibagong survey result ng social weather stations, bahagyang bumaba sa 28% ng mga Pilipino ang nagsasabing gumanda ang kalidad ng kanilang pamumuhay kumpara sa 33% survey result noong June hanggang July. Umakyat naman sa 30% ang nagsasabing lumala ang kalidad ng kanilang buhay at 41% ang nagsabing walang pagbabago sa kanilang pamumuhay sa nakalipas na isang taon. Samantala, isa naman sa 10 pamilyang Pilipino ang nakararanas ng involuntary hunger sa third quarter ng taon. Batay sa survey, 9.8% ng mga Pilipino ang naranasan ng involuntary hunger o nakaranas ng gutom o isang beses na walang halos makain sa nakalipas na 3 buwan. Bahagya naman itong bumaba mula sa 10.4% na naitala noong Hunyo. Isinagawa ang bagong survey noong September 28 hanggang October 1 sa 1,200 adult respondents. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Inasalamatan ng pamahalaang Pilipinas sa mga tumulong upang mapalaya ang isang overseas Filipino worker na kasama sa binihag at ginawang hostage ng militanteng Hamas sa pag-atake nito sa Israel nitong nakaraang buwan. Patuloy naman ang isinasagawang hostage for prisoners swap sa pagitan ng militanteng Hamas at Israel habang umiiral ang 4 na araw na tigil putukan. Ang detalye sa report ni Ryan Lacanlale. Nagpahayag ng pagpapasalamat ang Department of Migrant Workers sa pagpapalaya ng Hamas sa ating kababayang OFW na si Jelinor Jimmy Pacheco at iba pa nilang bihag. Kabilang si Pacheco sa 24 na unang batch na pinalaya ng Hamas nitong Biyernes bilang pagsisimula sa 4 na araw na ceasefire sa pagitan ng Israel at Hamas. Nasa Shamir Medical Center sa Israel sa ngayon si Pacheco para sa medical evaluation. Tayo lubos na nagagala at ating mga panalangin ay napakinggan sa pagkakalaya ng ating mahal na OFW na si Jimmy Pacheco. Siya ay 5 taon na naging caregiver sa Israel and patay rin sa direktiba ng ating mahal na Pangulo bigyan ng kalinga yung kanyang pamilya habang nasa Gaza si Jimmy ay ang OWA at ng DMW sa atin Arnel ay nagbigay din naman ng gabay at kalinga. Habang nagpapagaling sa hospital, personal na dinalaw si Pacheco ni Ambassador Pedro Lailo Jr., Labor Attaché Rodolfo Gabazan at Israeli Foreign Minister Eli Cohen. Pagkakaloob pa naman ng Israeli government ng lifetime social security benefits at regular na sahod si Jimmy at pamilya nito. Kahalintulad ito sa ibinibigay ng Israel sa kanilang kababayang biktima ng terrorist attack. Bukod dito, magbibigay din ng tulong ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan kay Jimmy. So muli, bibigyan pa natin ng tulong. Pag-uwi ni Jimmy, bibigyan pa natin siyang sapat na tulong. Yung whole of government approach ni Pangulong Marcos, nandiyan pa rin DOH, DSWD. At sa ngalan ng DMW at OWA ay tayo magbibigay pa rin ng tulong sa kanya, tulong pinansyal at mga iba pang mga livelihood assistance na nakabang para sa kanyang pamilya. Sa magkahiwalay na pahayag, pinuri ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte ang Department of Foreign Affairs at ang Embahada ng Pilipinas. Pinasalamatan din nila ang pamahalaan ng Qatar na nagsilbing tagapamagitan para mapalaya si Jimmy at iba pang mga bihag. Dinukot si Jimmy ng militanteng Hamas noong October 7 sa Kibbutz Nir Oz kung saan inabot sila ng 49 na araw bago pinalaya. Ipinagdarasal din ni Pangulong Marcos at VP Sara ang kaligtasan ng isa pang OFW na si Noraline Badilla na pinaniniwalaang ding kasama sa mga binihag ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan. Pinalaya na rin ang ikalawang batch ng bihag ng Hamas militant at ngayong linggo ay nakatakda namang palayain ang ikatlong batch. Kapalit ng pagpapalaya sa mga bihag ng Hamas ang Israel sa mga bilanggong Palestinian. Patuloy rin ang pagsasagawa ng humanitarian aid sa mga apektado ng gyera habang umiiral ang tigil putukan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inatasan na ng Court of Appeals ang Office of the Ombudsman na imbestigahan sina dating Justice Secretaries Vitaliano Aguirre at Menardo Guevara dahil sa pagkuha ng mga convicted na kriminal bilang mga testigo sa drug-related cases ni dating Senator Leila De Lima. Nagugat ito sa kasong kriminal at administratibo na isinampa ng De Lima laban kina Aguirre at Guevara noong 2018, ngunit agarang dinismiss ng Ombudsman. Sa desisyong inilabas ng CA Special 17th Division, nakasaad na pinagkaita ng due process si De Lima, kaya binaliktad ng korte ang desisyon ng Ombudsman. Kaugnay nito ay umaasa si De Lima na magsasagawa na ang Ombudsman ng full investigation sa dalawang dating Justice Secretary at masasagutin ng mga ito kung bakit ginawang state witness ang mga inmate ng New Bilibid Prison gayong hindi kwalipikadong bigyan ng immunity ang mga ito sa ilalim ng batas. Wala pang pahayag sina Aguirre at Guevara sa desisyon ng Court of Appeals na sila ay imbestigahan ng Ombudsman.
Hinuli ng mga kapwa-pulis ang isang police official matapos na magwala umano sa isang bar sa Quezon City nitong linggo ng madaling araw. Base sa inilabas na report ng Quezon City Police District, nakipagtalo at hinila ng suspect na si Police Lieutenant Colonel Mark Julio Abong sa necktie ang waiter na nakilalang si Joseph Matugina. Habang hinahanap nito ang manager, nakasagutan din umano nito ang isa pang customer at 2 beses din na nagpaputok ng baril. Nakumpiska dito ang isang Glock 40 pistol, isang magazine na mayroong 9 na bala at 2 cartridges. Si Abong ay nakatalaga sa legal service sa Campo Crame at nahaharap sa kasong alarm and scandal, illegal discharge of firearms, slander at physical injury. Tinuri naman ni QCPD Director Police Brigadier General Red Maranan ang maagap na pagresponde ng mga pulis mula sa Station 10. Palalawigin ng pamahalaan ng Canada ang coverage ng kanilang clean technology at electricity tax credits upang maisama na ang biomass. Alamin natin ang detalye sa report ni Jeffrey Reyes live mula sa Grand Prairie, Canada. Jeff, good morning. Marami na ba ang gumagamit ng biomass dyan sa Canada bilang source of clean energy? Yes, good morning Kuya, good morning Kat. Base sa Fall Economic Statement na inilabas ng federal government ng Canada, inaasahan na sa 30% ang gagawing expansion sa eligibility patungkol sa Clean Technology Investment Tax Credit upang makakuha ng heat at electricity sa biomass. Ang biomass ay isang organic matter na magmumula sa natitirang wood o agricultural materials waste na maaaring magamit bilang bioenergy. Ito ay isang net zero energy source na maaaring makapag-produce ng clean heat at power sa mga komunidad sa bansa sa halip na paggamit ng mga fossil fuels ayon sa mga opisyal. Sinabi naman ni Canada Research Chair on Bioenergy na si Ajay Dalay na halos 7 terawatt-hours lamang ang nagagawang bioenergy ng Canada kumpara sa halos 1,000 terawatts-hours sa ibang mga bansa. Batay sa pagtaya ng gobyerno, inaasahang aabot sa $853 million ang tax credit mula sa 2023-2024 at 2028-2029 fiscal year at karagdagan pang $1.2 billion para sa mga susunod na taon. Balik sa iyo, Kat. Maraming salamat, Jeffrey Reyes, live mula sa Grand Prairie, Canada. Inaprubahan na ng Brazil Development Bank ang $65 million o 3.6 trillion pesos na budget upang maprotektahan at mapangalagaan ang Amazon rainforest. Bagamat ayon sa Brazilian government ay nabawasan na ang deforestation o pagkakalbon ng kagubatan sa Amazon, marami pa rin umanong illegal logging at mining operations doon. Nakikipagtulungan na rin ang Brazil sa mga bansa sa South America upang malabanan ang mga krimen sa malawak na border areas kung saan naman kadalasang nag-ooperate ang mga smugglers at drug traffickers. Dadalo si Humberto Freire, ang Federal Police Director para sa Amazon at Environmental Crimes sa paparating na Climate Change Conference ng United Nations o COP28 sa Dubai upang mabigyan aksyon ang pagprotekta sa Amazon rainforest na itinuturing na lungs of the planet. Makulimlim na papawirin na may paminsang pag-ulan ang mararanasan ngayong araw sa Metro Manila at sa malaking bahagi ng bansa dahil sa epekto ng easterlies o hanging nagmumula sa Pacific Ocean. Kasama dyan ang Southern Luzon, Bicol, Visayas at Mindanao. Babala ng pag-asa, maaaring magdulot ng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa ang mga pag-ulan sa mga lugar na nabanggit ngayong araw. Samantala, may mahihina mga pag-ulan namang mararanasan sa Ilocos Region,
Cordillera at Cagayan Valley dahil sa epekto ng hanging amihan o northeast monsoon. Nasa halfway na ang eliminations ng UNTV Cup Season 10. Kaya naman asahan ng ito todo na mga koponan ang kanilang laro sa hardcourt, lalo na mga nanganganib na hindi makaabante sa next round. Bukas, tampok ang triple header game sa Paco Arena sa Maynila. Para sa detalye, narito ang report ni Bernard Dadis. Malapit nang matapos ang first round eliminations ng 10th season ng Liga ng Public Servants. Nahati sa dalawang group ang 14 na team na nagtutuos para sa championship cash prize na 3 million pesos. Single round robin ang format ng eliminations, kaya may tig-6 na game ang bawat kuponan. Ang top 5 ang aabante sa next round, habang ang rank 6 at 7 ay magpapaalam na sa liga. Kaya naman asahan ng mas exciting na ball games sa triple header bukas, araw ng Martes na gaganapin sa Paco Arena sa Maynila. Sa first game, alas 2 ng hapon, sisikapin ng nagbabalik na DOJ Beacons na makapasok sa win column laban sa mas nag-improve na Ombudsman Grapbusters. Wala pang talo ang Ombudsman sa kanilang dalawang laban, habang ang DOJ ay wala pang panalo sa 3 laban. Dahil dyan, nasa must-win situation na ang Beacons. Meantime, Reguera. Boom! So mag-a-adjust kami ulit, panibagong approach siguro. Ibayin naman namin yung atake para sa susunod na game. More practice pa, dadagdagan pa namin. And then, siguro mas gagawin na lang namin mas simple yung mga ipapagawa namin sa kanila. Kasi nung practice naman namin, execute naman nila lahat. But iba siguro kapag game situation lang. Kailangan namin sigurong mag-double time dun sa aming effort, sa rebounds, tsaka yung 50-50 balls, and then yung running game namin, medyo tsaka yung transition namin. Kailangan namin magawa yun, from offense to defense. Sa second game, nasa must-win situation na rin ang rookie team DFA Emissaries. Babanggain ng DFA na nasa dulo ngayon ng ranking sa Group B ang top team sa kanilang group na DNR Warriors. Alas 3:30 ng hapon. Paroka. Dropping it off. Siyempre, game plan pa din. At the same time, watch kami ng film dun para sa next kalaban. Siyempre, yung gelling pa din, continuous naman eh. Yung learning kasi continuous sa team, lalo bago yung team. Yung gelling talaga. Tapos, siyempre, practice, more practice. And yung execute lang yung game plan, we should be fine sa next game. At sa main game, magkakaalaman naman sino ang makakasungkit ng ikatlong panalo sa sagupaan ng NHA Home Masters at Judiciary Matches. Alas 5 ng hapon, kapwa may tig-2 panalo at 1 talo ang NHA at Judiciary. Matagal na rin naman namin silang kalaban, kailangan play hard lang kami. Kung ano man yung pinapractice namin dun sa aming training, kailangan ma-execute namin sa game namin. Mas mag-a-adjust kami sa defense namin. Kasi sa offense wala naman kaming problema. Nagka-problema lang talaga kami sa defense namin. Siguro more aggressive. Mapapanood pa rin ng live ang UNTV Cup Triple Headers sa YouTube channel ng UNTV Sports. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Book of Psalms, chapter 111, verse 10 na nagsasabi, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom. A good understanding have all they that do His commandments. His praise endureth forever." Kaunawa ang lahat na nagsisunod sa kanyang utos. Ang kanyang kapurihan ay nananatili magpakailanman.
Welcome back sa ating pong programa. Good morning, Kuya. Kumusta po kayo? At tuloy-tuloy naman ang ating pong serbisyo sa ating pagpapasimulang muli ng ating pong klinika. Ang ating regular medical mission dito po sa programang Good Morning, Kuya. Magpapasimula po yan next week. Regularly, makakasama po ninyo ang MCGI Clinic. Magsisilbi po sa inyo. Pero ulitin ko, ito po ay bukas para sa lahat. Walang pagtatangi, anuman po ang inyong relihiyon, anuman ang inyong political affiliation, wika, lahi. Kung kami po ay mayroong may paglilingkod sa inyo sa pamamagitan po nitong ating MCGI Clinic, ang ating pong medical mission na isinasagawa, yan po ay bukas para sa lahat. At nariyan din po yung ating naman pinapamigay ng mga wheelchair, yung nebulizer, yung pong cane, yung tungkod, at mga walker. Yung mga nanonood sa atin, maaari po kayo magpadala ng mensahe para atin po namang makuha yung mga impormasyon para dun sa mga talagang nangangailangan, walang anuman, walang may pambibili. Hindi na po ninyo kailangan pang magsadya dito, kung hindi kami na po mismo ang magdadala sa inyong mga lugar, kung tayo po ay nakakuha na noong mga sapat na impormasyon. At ang atin pong medical mission, kumpleto naman tayo dito dahil yung magpapa-check up po ay hindi naman mahihinto sa sinabi sa inyo ng doktor na eto ang problema mo, eto ang kailangan mo, eto yung gamot na dapat mong inumin dahil nandyan din po ang ating pharmacy. Kung pagka sinabi ng doktor, kailangan yung ganito, pagkatapos nung kanilang ikot dito, bababa lang kayo doon sa lugar. Ayun, nandun naman yung ating pharmacy. Nandito po tayo ngayon mismo sa area kung saan isinasagawa yung atin pong mga pag-check up. At pagkatapos ng registration sa ibaba, ito po ay nasa second floor na yung atin naman mga PWDs, yung atin pong mga elderly, yung mga hindi basta kayang umakyat ng hagdanan, meron po tayong elevator papunta dito sa second floor. Yun namang mga able and capable pa, meron din naman tayong stairs. At dito po sa area kung saan na ngayon nandito yung atin pong mga iba-ibang lamesa, iba-ibang services po ang naririto ngayon. At alamin natin, nasaan ba yung ating mga kasama? Puntahan natin si... sino ba nandyan? Si Brother Joshua, si Sister Ira at Sister Tini. Magandang umaga muli sa inyo, Joshua, Ira, and Tini. Hello po, good morning, Kuya. Eto, dito po tayo sa ating blood donation area na as of 7:50 AM po, meron na po tayong 54 total na mga nakalista po na magdo-donate ng dugo. At ngayon po, mas marami na siguro po yung nakapasa sa ating medical screening kasi meron po tayong 3 steps dito. May 3 stages po tayo ng screening para malaman kung eligible po ba tayo mag-donate ng dugo. As of now, more than 28 na po siguro around 31 na po yung pumasa para po sa ating blood donation. Pero may 3 po tayo nag-fail dahil po ay high blood at recent anti-rabies na vaccine and may bukol. So ito po yung mga dapat isalang-alang ng mga kasambahay natin na magdo-donate ng dugo kung high blood po ba sila or may recent na bakuna na natanggap at may mga current infections na meron tayo. At Kuya, 8 blood bags na yata or 10 blood bags na po yata ang ating currently na na-collect. At meron tayong currently 6 na nasa extraction po. Talagang inaasahan po natin na ma-reach po natin yung ating target na 75 bags for today kung loloobin. Salamat po sa Diyos, Kuya. Maraming salamat, Joshua. At puntahan natin si Ira saan naman lugar nandoon. Kung si Joshua ay nandoon sa blood extraction, Ira, nasaan ka naman? Hello po, Kuya. Dito lang din po ako. Dito pa rin po yan sa second floor po ng clinic po ni Kuya. At ito po ang atin pong updates po, Kuya, sa atin pong medical mission. As of 8 AM po, sa atin pong medical adult consultation, meron po tayong 101 po na patients. Sa atin pong pediatric consultation, 29 din po ang nagpa-register. Sa atin pong dental extraction, 67 po ang ating mga pasyente.
At sa atin pong optical consultation, meron po tayong 77 po na pasyente. At sa atin pong internal medicine, meron pong 22 po na patients. At under po noon, yung sa thyroid po na mga karamdaman po, ay meron po tayong 6 na patients. At meron din po tayong 7 na pasyente na meron po silang problema po sa kanilang breast po, sa kanila pong breast, meron po silang breast lump. At po sa atin pong OBGYN naman po, ay meron po tayong 21 po na pasyente. So overall po, sa atin pong lahat po ng mga patients, meron po tayong 288 po na mga pasyente po na mabibigyan po natin ng mga libre po na medical services. At ngayon po, dito po sa atin po sa second floor, makita po natin na busy pa rin po ang ating po mga doctors, ang ating po mga patients, but very well organized po ang ating pong lugar dahil lahat naman po ay na-accommodate. Yun lang naman po ang update ko po, kuya, sa atin pong medical mission. Maraming salamat po sa Diyos. Maraming salamat, Sister Ira. At yan po ang isa sa mga lugar. Dito tayo. Kita nyo. Pero puntahan natin sa ibaba dahil nandun po ang ating pharmacy para naman doon sa mga gamot. Libreng gamot din po yan na ibinibigay naman doon sa mga nagpakonsulta dito po sa ating medical mission. Ando si Sister Tini. Magandang umaga ulit. Kumusta dyan sa ating pharmacy? Good morning, Kuya! Kuya, ang pharmacy po matatagpuan dito rin po sa ating registration area. Bali, pagpasok po ng ating pong mga kasangbahay, no, makikita po nila sa kanilang left side, ito pong ating pharmacy. Siyempre, gusto rin po natin i-acknowledge ang ating pong mga volunteers mula po sa Members Church of God International. Kaway naman po kayo dyan, mga kapatid. Ayan po, sila po yung mag-a-assist para po doon sa mga kasangbahay natin, no, na kailangan po ng tulong o kailangan po ng mga libreng gamot after po nilang manggaling sa ating pong medical mission dyan po sa second floor, Kuya. Kuya, bibigay lang din po ako ng update patungkol din po sa ating bloodletting. Meron na po kasing nagpa-register na 57 as of 8 a.m. At dito po sa ating pharmacy, meron na pong 36 na mga patients po ang nakakuha ng kanila pong mga gamot. Galing din po dito sa mga patients talaga natin na umabot po sa 288, Kuya, as of 8 a.m. po yung total number of patients natin. Tapos 36 po sa kanila nakakuha na po ng gamot dito po sa ating pharmacy. Kuya, gusto lang din po natin i-acknowledge ang presence kasi hindi lang po ito medical mission, no? May kasama rin po tayo dito mula sa ating government, ang local government unit, ang ating pong Pag-ibig Fund, Kuya, na makikita naman po sila dito rin po sa ating registration area. Pagpasok po ng ating pong venue, nandito po ang kanilang booth sa may right side. Yan pong Pag-ibig. Regular savings po, Kuya, sa mga kasambahay po natin, no, na gusto pong magtanong patungkol sa pag-ibig. Nandiyan po si Sir Joven at si Miss Renee. Good morning po sa inyo para po dun sa mga kailangan ng assistance patungkol po sa virtual pag-ibig online, yung kanila pong pag-ibig app, Kuya, at ma-orient po pagdating po sa kanilang pag-ibig regular savings. Pwede po tayong pumunta dyan. Kuya, sa mga nagtatanong kung pwede pa po ba silang humabol, pwede pa po kasi lahat po ng papasok dito sa ating clinic nyo po, Kuya, no, hanggang 9 a.m. Gano'n man po yan kadami, uubusin po natin, Kuya, no, lahat po ng magpaparegister hanggang 9 a.m. So sa mga gusto pa pong humabol, pwede pa po mga kasambahay. Yan po muna ang latest dito po sa ating registration area. Balik po sa inyo. Maraming salamat, Sister Tini. At yung registration po hanggang 9 a.m. ang ating cut-off. So yung mga nasa within the area na gusto pong makahabol, nandito po tayo sa 141 E. Rodriguez, Marikina City. Ayan, 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Pero ulitin po namin, hindi naman po itong ating medical mission dito sa lugar na Marikina ay para lamang sa mga taga Marikina. Bukas po ito para sa mga karating bayan, yung mga maaring makarating o yung nag-walk-in, gusto magsadya dyan. 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Dito lang po kayo pupunta. Hanggang 9 a.m. po ang ating pong registration. So starting next week, yan po every Friday, alas 5 ng umaga hanggang 9 ng umaga ang atin pong registration. Dito po sa MCGI Clinic, bukas para po sa inyo. Taga saan man kayong panig ng mundo, kung magawi kayo dito, pwede po kayong may accommodate. Kasi baka akala ng iba,
mga taga Marikina lang. Hindi po, bukas po ito sa lahat. At tayo lamang ay pinabahay dito ni Mayor Marcy at ni Congresswoman Maan para naman po dito tayo makapag-locate. Nandito tayo, pero ito po'y bukas para po sa lahat. At ang ating medical mission na yan ay meron pong kasamang mga gamot. So tuloy-tuloy tayo ho. Inuulit namin, pwede kayo hanggang 9 a.m. magpa-register. Cut off na po natin yon. Pero halimbawa, hindi pa tapos yung atin pong pinagsisilbihan, dire-diretso po yan dun sa mga nakapagparehistro na. So starting next week, Friday po tayo, ang MCGI Clinic ay magiging bukas na po sa inyo. Kita nyo yung pinanggalingan natin mula doon sa umpisa natin dito sa segment po ng Good Morning Kuya. And every Monday naman kasama naman po ninyo kami sa atin pong Rise and Shine segment dito sa Good Morning Kuya. Pero ang ating medical mission po ng MCGI Clinic every Friday po yan. 5 a.m. to 9 a.m. ang ating registration dito po sa ating venue 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. At isang kababayan naman po natin mula sa Caloocan City ang atin pong aabutin dahil sa kanya namang kahilingan na siya ay talagang makapagpagamot na. Ito mga special cases kasi nakikita natin, At ito po atin namang susubaybayan dahil isang karamdaman po ito na kuminsan ay nagiging balakid para siya makapagpatuloy ng hanap buhay na maayos para yung kanyang pamilya ay kanya namang maitaguyod. Narito po ang kanyang kwento. Ako po si Sani Kabute. Yung bukol ko po, ma'am, nag-umpisa po noong 2017, mga ganyan taon po. Nung pagkagising ko po ng umaga, nung paghilamos ko, may nakapa po akong bukol dito sa leg ko, saka sa dibdib ko. Kasing laki pa lang po ng hole nung panahon na yan. Nung panahon po na yan na itong dibdib ko, nagnanaknak yan. Naiiyak na lang po ko eh. Naiiyak po ako kasi yung kalagayan ko, wala kaming pangkain. Imbis na yung nibibili namin ng bigas, ibibili pa ng gamot. Takbo na nasa isip ko na lang kung ano na po yung mangyari. Yun na lang siguro. Yung sa nabuti ng buhay ko. Dahil wala na po talaga eh. Nung naging problema ko, itong nandito po sa leg ko. Dahil mula nung ma-biopsy po yan, lumaki po siya ng lumaki. Hanggang sa panahon na wala naman na akong pera. Wala na akong magagastos papunta at pabalik. Hanggang itinigil ko na lang po yung pagpapagamot. Ngayon po, yung maliban po sa paglaki niya, yung pong paghinga ko, yung pagsasalita ko, pangunahin. Medyo parang sikad. Yung pang kailangan medyo ikukan ko munang gagalingin sa dibdib yung hangin na ilalabas. Kasi kung normal lang na pagsasalita ko, mahina. Parang napakahina yung lalabas na boses. Kaya talaga hirap na hirap po ako dito. Hindi po ako makagalaw ng maayos. Saka parang nahiya na rin po ako dahil ang laki na po eh. Ako yung maharap ng mga tao dito eh. Nasa harap po kami ng gate eh. Parang nakakakukan na rin, naasiwa ko. Dahil una pagkatinignan ka, makikita, may bukol ka. Mula po nung last na punta namin noong 2018 po ata yun noon, yun na lang po yung last. Hindi na po ako nakabalik pang pumunta ng hospital po dahil wala na po talaga akong pera magagastos. Papa-order po ng baboy. Minsan lang po yun sa loob ng 1 linggo.
Ngayon, pagka may mga ipapaputol na kahoy, yun po yung mga ekstrang pinagkakakitaan ko. Mahirap po. Kasi ako no yung tumata yung ama, ako pa yung tumata yung ina. Talagang tipid po talaga. Higpit ng sintron. Kung ano yung pwede may ulam dyan. O sana, matulungan niyo po kami. Tulungan niyo po ako na matanggal po yan. Sana magkaroon ako ng maayos na pagkakakitaan o maayos na hanap buhay para may pa-opera ko po. Papasalamat ng Diyos kasi yung hiniling ko nung taon na yon na sana magkaroon ako ng maayos-ayos na trabaho. Dininig naman po. Ito mismo inupahan ko. Hindi na ako nangungupahan ng titiran dahil nalilibre na kami ng upa. Yun po yung pinapasalamat ko sa iyo. Salamat po sa iyo. Yan po ang storya ni Ginoong Sunny Cabute ng Deparo, Caloocan City. Kagaya po na sinasabi namin sa inyo, no, ang ating pong medical mission na ginagawa, ito pong ating pong pag-alalay sa ating mga kapwa-tao, ito po ay bukas para sa lahat. At kagaya po ni Ginoong Sunny, hindi naman po siya member ng Church of God International, pero ito po ay atin pong isinasagawa ng walang pagtatangi. Ano man ang inyong religion, ano man po ang inyong political affiliation, wika, lahi, kung kami po ay mayroong munting maitutulong. Kaya ngayong umaga po, kasama natin po ang isa sa mga kilalang doktor po dito na ENT, lalo na pagdating dito sa lugar din ng Marikina. No? Siya po ay head and neck surgeon din, si Dr. Michael Vera Cruz. Doc, good morning po. Good morning po, Kuya. Maraming salamat po for being with us today. Maraming salamat din po sa opportunity na to. At yun nga po, nung nakausap ko po si Kuya Sunny kanina regarding po dun sa bukol niya. At nabanggit po niya na yung bukol po niya ay nag-umpisa po noong 2016 na around 1 centimeter lang po yung laki. No? Nagpa-check up po siya sa isang government hospital kasi kinabahan po siya doon kasi meron din po siya nakabasa may dede niya na parang bukol din daw po. So yung 2016 and 2017 pabalik-balik po talaga siya sa hospital. 3 hospital po yung nabalikan niya. Kaso nga lang po, dahil nga po iba-iba daw po yung tumitingin sa kanya, medyo natagalan po yung proseso ng pagtingin at paggamot sa kanya. May iba kinukuha ng biopsy, yung una kasi walang result na lumabas na significant. Yung pangalawa po, yun po yung may lumabas talaga na acinic cell tumor po yung lumabas doon. Ang acinic cell tumor po ay isang bukol po sa gawaan po natin ng laway dito sa muka. Tinatawag po natin na parotid gland. Usually po, ang mga bukol na ito, pag nagkakabukol po sa parotid gland, usually hindi po siya cancerous. However, may mga small percentage na nagiging cancer po ito. Hindi po nasabi doon sa histopathology kung cancer talaga ito, pero it is suggestive of an acinic cell tumor. No? So kung ganun po, most likely ito po ay isang malignant na tumor po na kailangan po talagang matanggal at maoperahan po. However, nakausap po si Kuya Sunny, sabi nga din po niya, for operation na daw po kaso nagkaroon po ng pandemic. So medyo na-delay din po talaga ang treatment po niya hanggang sa lumaki na lang po ito. Kumusta na po kayo ngayon, Mang Sunny? Okay naman po. Ano po yung hanap buhay ninyo ngayon na ginagawa? Bali, sa ngayon po, nagbabantay po ako ng subdivision. Okay. Pero dati meron kayong parang negosyo ba yung ginagawa nyo na yun? Nagtitinda ba kayo? Bali, kwan po kasi, sir. Kuya na lang po, huwag mo na ako tawagin, sir. Oo. Bali, hindi kita papaka-opera. Hindi pa, biro lang. Sige po. Kuya na lang po, kuya na lang. Yan. Sideline ko lang po yun. Sideline. Minsan po sa loob na 1 linggo. So ngayon nakakapagtrabaho naman kayo? Dire-diretso naman po yung trabaho ko po. Ilan po ba ang anak niyo na kasama? Bali, 2 po sila. 2? Isang lalaki sa isang babae. Ilang taon na po yung kasama niyong anak? Yung panganay po, 23 years old. Yung pangalawa, na po siya, 18. So able naman sila. Pero eto po ngayon, kasama natin si Dr. Michael.
ano po ang immediate na dapat na magawa sa case ni Mang Sani? Sa kaso po ni Kuya Sani, medyo peculiar po kasi yung kaso niya kasi hindi po siya common, no? At saka nagkaroon po siya ng dalawang klaseng bukol po. Actually, yung tumubo po sa dede niya is TB of the breast, no? So nagkaroon po ng nana, nag-drain po ito, nagkaroon po siya ng TB doon. Kaya yung unang inakala din po nila, yung tumubo sa kanyang leeg ay TB din po. However, it was not TB. Naggamot din po siya for a some time. Hindi po nawala yung bukol niya dito. Pero ito po, naghilom po yun sa may dede po niya. Kaso nga lang po, nung nagkaroon din po siya ng x-ray, may nakita po kasing tubig at pamamaga po dun sa baga niya. So for now, we actually kailangan po nating magawa po yung mga screening na kailangan gawin sa kanya just to be sure na ito po ay ito lang yung problema nito. Kasi kung aalamin po natin kung ano ang acidic cell tumor, may propensity po kasi ito o may chance po kumalat sa ibang parte po ng katawan, no? Tinatawag natin na metastasis, no? So before we do an operation, kailangan masigurado din po natin ang baga po ni Sir Sani ay okay din po kasi pag nag-o-opera po tayo, kailangan safety pa rin po ng pasyente. Yes. Pwedeng okay siya ngayon, tapos bilang inopera, sige, opera na natin to. Meron palang ibang problema. Kailangan po maklear muna po lahat ng yon at kailangan po natin ulitin yung mga CT scan na ginawa po sa kanya kasi medyo matagal na rin po, more than 5 years na po kasi yung CT scan na ginawa. Alright. At kapiranggot lang po yung bukol noon, ngayon po medyo malaki na po medyo malaki Around na, no? 3 to 4 centimeters. So where do we start, Doc? Ano po ang unang hakbang natin na gagawin? Unang hakbang po natin gagawin po is re-repeat po tayo ng mga imaging studies sa kanya. So, CT scan ng tapos ito pong sa leeg at saka pati po sa baga po niya para sigurado po tayo na wala pong kalat o kaya kung nandun lang po, isolated lang po siya. Then that's the time that we decide what type of surgery needs to be done, no? Kasi iba-iba po din po ang operasyon sa parotid gland, no? Kasi yung isa pong ultrasound na ginawa sa kanya, ang sabi po doon, bukol po siya na nakapatong lang po sa parotid gland. But dun sa biopsy, it's a type of parotid gland tumor. So kailangan po natin ma-delineate yun kasi baka mamaya tinanggalan siya ng gawaan ng laway, hindi naman pala kasama. So yun po yung kailangan. Okay, so ang gagawin po ngayon yung lahat ng mga kailangan na muli na procedure, kagaya po ng ultrasound, CT scan, tama po ba yun? Kasama rin ng ultrasound? Kasama din po yun. Ultrasound, CT scan, at yung iba pa pong mga diagnostics na kailangan gawin po sa inyo para mas malaman yung sinasabi ni Dr. Michael. So doon po tayo mag-uumpisa, no? So pwede na bang today kung ano yung pwede natin na magawa, no? Pwede natin magawa today, ano? So umpisahan na po natin ngayon, Mang Sani, ano? Kung ano yung pwede natin magawa. Para sa araw na ito, papadala na namin kayo sa mga laboratorio para makuha na po yung lahat ng kailangan naman ni Dr. Michael para maumpisahan po kung ano yung dapat na gawin. Kagaya nga sabi niya, kailangan sigurado na tayo kung ano ba yun. Bukol ba sa ibabaw ng parotid o yung parotid mismo ang bumukol, ano, na kailangan tanggalin para hindi po magkaroon ng mas lalong problema later on. So, yan po ang atin namang sasagawa sa inyo, loobin ng Panginoon. Huwag po kayo mag-alala kung ano yung kakailanganin dahil dito sa kaso na ito na nailapit po naman sa atin sa tulong po ng ating mga kasamang doktor, si Dr. Michael Vera Cruz at yung ating po namang mga iba pang mga doctors na naririto para kayo i-assist doon sa mga procedures na kailangan pagdaanan. Okay po, Mang Sani? Maraming salamat po, Kuya. Yan, salamat sa Panginoon. At yun ang una lagi, huwag tayo makalimot. Hingi tayo ng awa sa Diyos, hingi tayo ng tulong, manalangin tayo para mas alam po natin na yung kalooban naman ng Diyos ang mangyari sa atin talaga. At yan po ang maraming salamat, Doc Michael. Salamat po at sa inyong misis, sa inyong mga parents, Dr. and Dr. Jimenez. Salamat po sa inyo, sa inyong lahat. And Mang Sani, relax lang po kayo at may awa ang Panginoon at pasasaan ba't matatanggal din po yan. Salamat po. Yan, at nag-almusal na ba kayo? Ito pala si Dr. Ito pala si Doc Jimenez. Kumusta po si Dr. Jimenez? Salamat po sa participation mga doctors natin po dito.
Nag-almusal na ba kayo, Mang Sani? Okay na po, kuya. Okay na. O sige, almusal muna tayo. Samantala, nasa probinsya naman po ng Aklan ang isa sa ating mobile dental and optical clinic para magserbisyo din ng libre sa ating mga kababayan doon. At kuha po tayo ng update mula po kay Ira Pedregosa. Ira, magandang umaga sa inyo dyan sa Makato, Aklan. Sister Ira, good morning. Okay na. Yes, good morning Kuya Daniel at good morning rin po sa ating mga kasambahay na nakasubaybay sa atin ngayon. At sa pagsimula nga ng araw ng Lunes ay tuloy-tuloy ang serbisyong dala ng MCGI Cares, ang Mobile Dental and Optical Clinic dito nga sa Makato sa probinsya ng Aklan. At sa ngayon nga Kuya ay kasalukuyan po tayo ngayon na nag-a-accommodate na ng ating mga akyano na mag-a-avail ng ating free services. Nasa mahigit 100 na tayo dito Kuya at sa ngayon ay maliban sa ating libreng dental at optical ay maghahatid rin tayo dito ng libreng gupet at syempre physical therapy na handog ng Members Church of God International dito sa dako ng Makato. At isa nga rito si Ate Rizalyn Raagas na 54 years old Kuya ang mag-a-avail ng ating free optical services at dental. Ate, ano po yung i-avail natin ngayon na ating services dito? Dental cleaning po. Ano po yung feeling mo ngayon na syempre makakapag-avail ka ng free cleaning? Ako po ay nagagalak at nagpapasalamat sa Panginoon na ako ay maka-avail ng services na ito. Yes, salamat sa Diyos, Kuya, no? At ang ating mobile clinic dito ay sa Makato ay maglilingkod po hanggang sa bukas. At pagkatapos po ay dadako na ito sa Rojas City, Capiz. Salamat sa Diyos at yan po munang update mula rito sa Makato, Aklan. Balik sa iyo, Kuya. Yan na. Meron na. Session na po. At wala yung aking mikropono. Maraming salamat Sister Ira Pedregosa, live dyan po sa Makato, Aklan. Yun ang ating Mobile Dental and Optical Clinic number 1. Tatlo po yan na umiikot sa Luzon, Visayas at Mindanao. Puntahan po natin ang area ng Mindanao. Naroon po sa Misamis Oriental ang ating Mobile Dental and Optical Clinic number 2. Naroon si Brother Nestor Garcia. Good morning sa inyo dyan, Brother Nestor, dyan sa Claveria, Misamis Oriental. Good morning po Kuya at good morning po sa lahat po ng nakahukap ngayon sa ating programa. Masayang-masaya po Kuya ang mga kababayan natin dito sa Sunto, Barangay Patrocinio, Claveria dahil marami po tayong isasagawang public service sa araw na ito. Kasama po dito ang ating mobile dental at optical clinic at may kasama din pong medical mission sa araw na ito. Bukod po sa magpapakain po tayo Kuya ng mga kababayan natin dito at mamaya po ay magsasagawa din po tayo ng libreng gupit para po sa ating mga kababayan. At mapahal po ang ating mga kababayan dito dahil andito po yung ating Mobile Dental Clinic number 2 at lapitan po natin ang ating dental clinic para po
masilip ng ating mga kababayan ang atin pong mobile dental and optical clinic, kuya. Ito pong ating mobile clinic number 2, kuya, ay nakapagsilbi na po ito ng maraming mga kababayan natin dito sa Mindanao dahil dumating po ito July 25 this year. Dumating po ito sa Surigao, tumawid po ito galing Visayas, galing Liti via ferry boat. And then nag-ikot na po ito sa Mindanao, kuya. Nakaikot na po ito sa 21 provinces sa loob ng 15 distrito. At marami-rami na rin po ang napaglingkuran ng ating ginagawang dental service. Ang ating tala po, kuya, sa kabuuan ng 4 na buwan at 3 linggo eksakto sa araw na ito, meron na po tayong 3,556 na pasyente na napagsilbihan dito sa Mindanao. At ang bilang po ng mga ipin na nabunot, kasi binibilang din po ng ating mga dentist kung sa isang pasyente minsan ay merong 3-4 na ipin, ang total po na ipin na nabunot sa 3,556 na pasyente ay 5,647. At bukod po ito sa nalinisan ng ipin na 859 na nalinisan ng ipin ng ating dental clinic. At ang estimated amount po nito, kuya, o cost, pagka ito po ay ginawa sa labas, nagbayad po sila, ay sa total cost value po na 12,950,453. Yan po, kuya. Yan po ay sa ano lang po natin, sa dental service. Bukod pa po yun sa napagservisyohan natin ng ating optical service na ginagawa. Sa kasalukuyan po ay meron po tayong 6,290 na pasyente na napaglingkuran at nabigyan ng reading glasses. 228 po dito ay tumanggap ng eye drops o gamot. 465 po ang tumanggap naman ng vitamin A. Ang total cost value po nito sa ating optical service ay 3,220,375. Ang kabuuan po ng cost value ng naipaglingkod na service ng ating mobile dental and optical clinic number 2 ay nasa 16,170,828. Yan po, kuya, ang ating mga napaglingkuran. At para po sa ating mga kababayan na merong curious po sila kung ano po ang nasa loob ng ating mobile dental clinic, ay silipin po natin saglit ang loob po ng ating mobile dental clinic. Ito po yung mobile dental clinic number 2, kuya. Ang bawat dental clinic natin ay may po siya meron po doon kasama ang isang dental technician. Yun po yung nasa loob, 2 dental chair. At syempre yung ating optical service na ginagawa, kasama po natin ngayon din sa araw na ito ang ating optometrist, si Dr. Isa Tanyag. At kasalukuyan po nagsasagawa ng ating serbisyo. Sa ngayon po, kuya, ay tuloy-tuloy po tayo at ongoing po yung ating registration sa ating optical, dental at medical mission, kuya. Ay uupo po tayo para sa ating medical mission at kasama din po natin ang ating pong mga medical staff, lalo na po yung ating mga pharmacist na aktibo po talaga na sumasama dito sa ating medical mission. Namimigay po tayo, kuya, ng libreng gamot. Sa ngayon po, both pediatric and adult patients.
mamaya po ay pagdating po ng ating mga kapatid na barbero ay din po tayo ng libreng gupit kuya para po sa ating mga kababayan dito sa club area. At tanungin po natin yung isa pong ating napagservisyon ng ating pong optical service. Nanay, check up na po ba kayo sa inyong mata? Tapos na, sir. Tapos na. Nabigyan po kayo ng glasses? Tapos na. Sa tingin niyo po, makakatulong po ba yung inyong glasses? Yan po, kuya. Salamat po sa Diyos. Malaki daw ang maitutulong sa ating pamimigay ng reading glasses, kuya. At yan po ang ating mga gawain, kuya. Dito po sa araw na ito, tuloy-tuloy po ang ating pagbubunot ng ipin, pamimigay ng ating libreng reading glasses. At mamaya po ay mag-uumpisa na po tayo sa ating medical mission at sa ating pong pagbibigay din ng libreng gupit sa ating mga kababayan. Narito po kuya ang ating mga kababayan at mga news and rescue team kasama po natin na tumutulong sa vital signs dito po sa ating mga serbisyo. Ibig lang po nilang bumati din kuya bago po na ibalik sa inyo. 1, 2, 3. Salamat po sa Diyos. Back to you po, kuya. Maraming salamat, Brother Nestor Garcia. Live mula po dyan sa ating MCGI Mobile Dental and Optical Clinic number 2. Nariyan sa lugar ng Misamis. Party po ng Mindanao yan. Dahil ang ating po tatlong Mobile Dental and Optical Clinic ay nasa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang isa po ngayon ay nandyan sa lugar ng Pampanga, ang ating Mobile Dental and Optical Clinic number 3. At naroon po si Sister Cancan Villaruz. Sister Cancan, good morning sa inyo dyan sa San Fernando, Pampanga. Kumusta naman yung ating operation ng ating libreng Mobile Dental and Optical Clinic ng MCGI? Good morning po sa inyo at good morning po sa ating mga kasambahay. Kasalukuyan po kuya, narito po tayo ngayon sa Dolores, San Fernando, Pampanga. At nakikita po dito sa aking likuran ang ating mobile number 3 na umiikot po sa buong Luzon region. At kuya, bago po makarating dito po sa Dolores, San Fernando, ang ating mobile clinic po ay nakapaglingkod po sa bayan po ng Sasmuan. 3 araw din po siya doon. At ngayon po dito po sa San Fernando ay pangatlong araw na rin po kuya. Sa tulong at awa po ng Diyos, marami po tayong mga kababayan na paglingkuran at kasalukuyan pong pinaglilingkuran. At ngayon po, ating po silang puntahan. Ayan, pasok po tayo para po sa ating registration area. Sa kasalukuyan po, ang ating pong registered po for dental ay 25. Ang ating naman pong optical po ay 19. Noong day 1 po kuya, ang napaglingkuran po natin sa ating dental ay 31. Sa optical naman po ay 48. At sa cleaning naman po ay 13. Sa day 2 naman po kuya, dito po sa Dolores, San Fernando, Pampanga, ang napaglingkuran po natin sa dental ay 21. Sa optical naman po ay 41. Ayan, at dahil pangatlong araw na po ng ating pong mobile clinic number 3 dito po sa Dolores, San Fernando, Pampanga, ang ating pong cut-off ng registration ay hanggang alas 3 po ng hapon. Lahat po na magre-register ay atin po silang pagsisilbihan. Ayan, ang ating mga services po na ipinaglilingkod sa araw po na ito, ang dental extraction, ang optical na syempre may libreng salamin. Ayan po. At yung sa dental din naman po, maliban po sa pagkatapos po nila mabunutan, sila rin po ay bibigyan ng gamot. At kanina po kuya sa registration ay nagbigay din po tayo ng libreng almusal sa ating mga kababayan na nag-a-avail po ng ating mga free services. Sige po, at sa oras pong ito ay makakasama po natin ang isa po sa ating kababayan, si Ma'am Melissa
Ayan po. Isa po siya sa mag-a-avail ng ating mga libreng serbisyo handog ng MCGI. Good morning po, Ma'am Melissa. Good morning po. Good morning po, Kuya. Ayan. Sige po, ano po ang inyo pong i-avail sa araw na ito? Dental po or bunot. Paano po makakatulong ang ating pong itong ating isinasagawang medical mission sa inyo? Malaking tulong po ito, hindi lang sa akin, maging sa ating mga kababayan dahil ito ay free o libre lang. Actually, nag-inquire po ako sa ibang mga dental clinic. Ito ay umaabot ng 600 or more or less 600. So, makakatulong ito sa financially sa bawat isa sa ating mga kababayan. Ayan, salamat po sa Diyos, Ma'am Melissa, at nakakabahagi po kami, nakatulong ang MCGI Mobile Clinic sa ating mga kababayan po dito sa Dolores, San Fernando. Kuya, at ito po ay tuloy-tuloy po nating isasagawa hanggang mamayang hapon, gaya po na nabanggit po namin kanina, 3:00 po ng hapon ng ating cut-off at lahat po na magre-register hanggang 3:00 ay ating pong pagsisilbihan. Handa po ang ating mga kasama from MCGI po na maghandog o magserbisyo ng libre sa ating mga kababayan. At dahil po dyan, Kuya, kami po ay bumabati sa inyo. Happy 40th Sabbath Anniversary, Kuya! Salamat po sa Diyos. Yan po ang update dito po sa Dolores, San Fernando, Pampanga. Back to you po, Kuya. Salamat po sa Diyos. Maraming salamat, Sister Cancan Villaruz, at sa lahat po nating mga kapatid naman sa MCGI dyan sa San Fernando, Pampanga, kung saan naroon ngayon ang ating po Mobile Dental and Optical Clinic number 3. At sa awa po at tulong ng Panginoon mula po ng ating mailunsad ang ating Mobile Dental and Optical Clinic, tayo po ay nakapaglingkod na rin sa ating mga kababayan na umaabot po na nasa 170 cities and municipalities na po yan sa Pilipinas. Pasinayaan noong buwan ng Pebrero ngayong taon ay libo-libong mga kababayan natin ang napaglingkuran na ng MCGI Mobile Dental and Optical Clinic. 3 mobile clinic unit ang tuloy-tuloy na gumugulong sa iba't ibang panig ng bansa. Ang Mobile Clinic number 1 sa Luzon, Mobile Clinic number 2 sa Visayas, at ang Mobile Clinic number 3 sa Mindanao. Hindi biro ang natitipid ng ating mga kababayan sa bawat serbisyo ng MCGI Mobile Dental and Optical Clinic, lalo na sa mga kapuspalad. Sa clinic po namin, ang rate namin sa bunot, mag-start po yan ng 1,200. Tapos kung medyo mahirap-hirap ng konti, may 2,000, 3,000, mga impaction, mga 7 to 15,000. Ang pasta namin, mag-range niya from pagka-dot lang siya, mga 700, pero usual, mga 1,200 hanggang 3,000 eh. Dahil po sa panahon ngayon, napakamahal po ang pagpapadental ng ngipin. Last 2020, yung huling bunot ko po, yung bayad ko po is 200 pesos. Pero nung pagkatapos ng pandemic na ito, hindi na po bumaba yung presyo sa dental, nasa 1.5 na po siya isang ngipin. Nagpa-cleaning po ako ng ngipin, nakatipid po ako ng 1,000 pesos. Salamat po sa Diyos at hikain ni Kuya Daniel para mga kapatao namin dito sa barangay na ito nagkaroon po ng libreng bunot ng ngipin, libreng pa-check up sa mata at sa cleaning po ng ngipin. Salamat po sa Diyos. Napakalaking tulong po at nakakagalak po sa damdamin na isa po ako sa nagpabunot ng ngipin sa araw na ito. Maraming salamat po sa Diyos sa pagkakataon.
Masarap po na mabalitaan na may gantong medical mission tulad ng dental. Kasi po, bihira lang po yung gantong pagkakataon. Malaki po, syempre po, yung imbis na ipang papabunot ko ng ngipin ko, eh mabibili ko ng pagkain ng aking mga anak. Makakapagtrabaho na po ako ng maayos. Ay, sobra pong malaking tulong kasi hindi ka na mapapagod pang pipila kung saan. Tapos, hindi pa butas ang bulsa mo. Di po ba? Eh, malaking tulong na po yun na may tutulong sa pangkabuhayan namin. So malaking bagay po yun dahil ang tao may maliit man ang kita. Di naman nila agad nakakaya nilang magpabunot, magpapasta, magpa-cleaning. So napakagandang bagay po itong naisip ni Kuya sa innovation na to ng ating pagbibigay na o paglingap sa mga tao sa pamamagitan po ng dental treatment. Ito ay libre. Kung kaya tuwing dadaan ang MCGI Mobile Dental and Optical Clinic, maaari pong samantalahin na ang serbisyong hatid nito sa inyong lugar. Ito ay alinsunod pa rin sa advokasya ng Members Church of God International sa pagsubaybay ni Kuya Daniel Razon na ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan, magpakailanman. At incidentally, ang opening din po ngayon dito sa atin sa Marikina ng ating transient home, dito po sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City, ay naguhudyat na rin ang atin pong pagpapasimula ng regular medical mission natin every Friday ng atin pong MCGI Medical Mission ay mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ang atin pong registration. At nagpasimula na po tayo. So next week, Friday po yan, alas 5 hanggang alas 9 ng umaga ang atin pong registration dito sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Ito ay isang panibagong tahanan para din po sa ating transient home. At iyan po ay pagpapatuloy naman natin sa tulong at awa ng Panginoon. Kasama po ang members ng Church of God International na magsisilbi sa inyo. Ano man ang inyong relihiyon, ano man po ang inyong wika, lahi, kulay, ano man ang political affiliation po ninyo. Kung kayo ay mayroon pong pangangailangan at mayroon kaming munting maitutulong, pagdamutan po ninyo ang aming makakayanan. Ganito din ang atin po namang layunin na tayo po ay makapagsagawa ng regular na bloodletting program na pinasimulan din natin ngayon. Ito po ay magiging isang patuluyan na rin na kung loloobin ng Panginoon, aanunsyo namin sa inyo ang pasimula ng araw-araw na po na pagbubukas ng atin pong bloodletting program. At naroon si Brother Joshua Dionisio sa ating bloodletting section at kumuha tayo ng update. Brother Joshua, good morning once again sa inyo dyan. Good morning po ulit, Kuya. Ngayon, maraming na po ang nakapagtala ngayong araw kasi 75 bags lang po talaga ang ating nakahanda para sa araw na to. At 72 na po ang total na nakalista sa ating mga magdodonate ng dugo. At 47 na po sa kanila ang pumasa sa ating screening. At pataas pa po yung mga numbers na yan kasi currently meron pa po nagpapacheck ngayon at meron pa po natatapos sa kanilang mga extractions. Meron na po tayong 18 or 19 bags na nakolekta na po, bags ng dugo. At meron pa po tayong mga 6 po talaga na nandito pa po sa ating blood extraction na madadagdagan pa po dyan mamaya. At ngayon po, kasama ko naman ang ating kapatid sa MCGI, si Sis Jenica from lokal ng Talana na first time po niyang magdodonate ng dugo. Kamusta po, kapatid? Meron po ba audio? Ano naman po yung experience naman ng first time nyo mag-donate ng dugo? Kanina po kinakabahan, pero nung nandito na po, okay na po. Masaya naman po. Bakit po ba kayo nag-desisyon na gusto nyo pong mag-donate ng dugo? Siyempre po, kay po natin na pag nagdo-donate po ng dugo is para ka pong nagdudugtong ng buhay. Tsaka aral din po sa atin talaga yun. Okay na po, Brad. Ayan. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Yan po si Sis Jenica from lokal ng Talaan. Talaga, Kuya, nakikita po natin talaga na
tulad po na sinasabi nyo kasi hindi po natin kaya mag-synthesize ng dugo at talagang tayo rin po ang tutulong talaga at kung sakali naman na wala po tayong maitutulong na financial sa ating kapwa, nandito naman po, pwede naman tayo mag-donate ng ating dugo para makadugtong nga ng buhay sa mga kasambahay natin. Salamat po sa Diyos, Kuya. Balik po sa inyo. Maraming salamat, Brother Joshua Dionisio, at sa lahat po naman ng atin pong mga kapatid sa MCGI, yung members ng Church of God International na kasama natin po sa pag-abot sa ating mga kapwa-tao, lalo na dun sa ating isinasagawa po na regular na mass bloodletting. And narito na ang atin naman pong latest mula kay Sister Ira Mariano. Kumusta na, Sister Ira, ang atin ngayong medical mission? Salamat po sa Diyos, Kuya. Right now po, Kuya, marami pa rin po tayo mga pasyente na nandito po sa akin pong likuran na nakapila po para po sa kanila pong services po na in-avail po dito po sa atin pong medical mission. Busy pa rin po ang ating mga doctors. Nagpapamahagi pa rin po tayo ng mga reading glasses sa atin pong optical services. At dito po ay meron pa rin po tayong mga ina-accommodate na mga pasyente sa OBGYN, sa atin pong dental extraction, at sa atin pong mga free po na laboratory testings. At dito po sa akin pong tabi, ang pediatrics po at ang atin pong ENT. Also, ang atin pong general check-up din po. At yun lang po ang ating latest, Kuya, kasi po 9 AM na rin po dahil cut-off na po. So sa atin pong mga kasangbahay na hindi po nakapunta, next week po, starting next week, Friday po, December 8, mabubukas po ulit ang clinic ni Kuya. So sa mga hindi po nakapunta, maaari po kayong pumunta dito sa 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. At yun lamang po, Kuya, ang ating update dito po sa ating medical mission. Maraming salamat po sa Diyos. Maraming salamat, Sister Ira Mariano. Yan po ang atin po namang pinasimulan ngayon at sa pagbabalik po ng atin namang transient home. At tignan natin dito naman sa atin pong pharmacy. Naroon si Sister Tini Balanon. Kumusta naman, Sister Tini, dyan? At nakakakuha ba ng gamot na inirereseta ng atin namang mga doktor yung atin mga kababayan na tinutulungan natin? Good morning, Kuya. Yes po, Kuya, nakaka-receive po, nakakakuha po ng libreng gamot. Ito pong ating mga kasambahay na galing po sa second floor ng ating pong clinic ni Kuya dito po sa Marikina. Kuya, sa kasalukuyan po mayroon na pong 51 na nabibigyan ng mga libreng gamot. Ito pong ating pong pharmacy. At meron na rin pong 8 na napaglingkuran, Kuya Daniel, ang ating pong Pag-ibig Fund. Diyan po sa right side ng ating pong registration area. Kuya, sa ngayon po makikita natin ito pong ating area dito sa ating registration. Marami pong tao, Kuya, pero makikita po natin na komportable itong ating pong mga kasambahay kasi, Kuya, air condition po itong ating venue. Tapos may mga nag-a-assist pa po sila sa kanila na mga volunteers po from Members Church of God International. At Kuya, gusto lang din po magpabati ng mga kasama nating representative from Members Church of God International. Nandito po sila, Kuya. Maraming salamat po sa Diyos sa pagpunta rin po dito, mga kapatid. At Kuya, yan po ang latest dito. Pero bago po pala, Kuya, ang lahat, pagkatapos pong makakuha ng atin po palang mga pasyente ng kanila rin pong gamot, binibigyan din po pala natin sila, Kuya, ng grocery item. So talagang bago po sila umuwi, Kuya, kompleto po kung sa awa tulong ng Panginoon yung maibibigay po natin sa atin pong mga pasyente. Kuya, yan po ang latest dito po sa ating registration area. Balik po sa inyo. Maraming salamat, Sister Tini, at sa lahat ng ating mga kasamang mga doktor, sa inyo pong lahat. Nandun si Doc Bong, si Doc Pesebre, mga kasama nating mga atin pong co-servants sa MCGI, o Members ng Church of God International. Sa lahat ng ating mga kapatid mula po sa MCGI, salamat sa inyong patuloy na pakikipagkaisa na tayo po ay sama-samang makatulong sa ating mga kapwa-tao. At uulitin po namin, ito pong ating MCGI Clinic. Kasama po yung Mobile Dental and Optical Clinic ng MCGI, yung atin pong iba't ibang mga services na ibinibigay sa ating mga kapwa-tao. Yan po ay open para po sa lahat. Hindi man po kayo member ng Church of God International o hindi kayo kasama namin sa pananampalataya, subalit kung kayo po ay nangangailangan, ano man ang inyong religion, ano man po ang inyong political affiliation, wika, lahi, kulay, kung kami po ay mayroong may pagsisilbi,
dito po sa MCGI, bukas po kami sa lahat para po naman magawa natin yung atin pong pananagutan sa harap ng Panginoon na tayo ay maging maliit na kasangkapan na ang kabutihan ng Diyos ay makarating sa ating mga kapwa-tao. At sa tulong po ng Panginoon, ito po ay magpapatuloy at sa tulong at awa ng Diyos, ito po ay lalo pa nating pinalalawak upang higit po na makapagsilbi sa ating mga kapwa-tao. Maraming salamat sa inyo pong naging pagkatabay ngayong araw na ito. Nag-overtime po kami ng kaunti para sa atin pong launch din itong atin pong transient home dito sa Marikina City. Kasabay na po nitong ating pagre-revive naman ng atin pong medical mission na regular dito sa atin po mismong transient home na isasagawa po natin every Friday. Sa lahat ng mga narito, mga kasamang doktor, lahat ng mga staff, lahat po ng ating mga naging katuwang at makakatuwang pa natin sa pagpapatuloy hanggang mamaya. Pati na rin po yung, dito din yung ating mga bikers na nagde-deliver po noong ating mga wheelchair, nung nebulizer. Ulitin namin, yan po yung bukas naman. Makapagpadala po kayo ng mensahe sa amin dito po sa ating programa. Kami po ay kukuha lang ng sapat na impormasyon para ma-deliver naman namin sa inyo ang wheelchair na libre po yan. At yung pong ating nebulizer na pinamimigay, ganun din po yung tungkod at yung mga walker para po dun sa mga nangangailangan. Ito po ay para dun sa mga kababayan natin, mga kapwa-tao natin na talagang mga masasabi po nating may pangangailangan. Wala talagang kakayahan na ito po naman ay mabili nila ng, para sa kanilang mga sarili. Yan po naman ay atin pong sa tulong ng Panginoon ay iniaayuda sa kanila. Bueno, minsan pa, maraming salamat po sa huli. Lagi po nating sinasabi, mananatili po na sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. At sa lahat po ng ating mga kapatid sa MCGI, ang members ng Church of God International, saan mampanig ng daigdig kayo naroroon, keep on shining and keep on caring. To God be the glory. Good morning.